tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Lalaking luklukang kanang ay at sa aking kaliwa. Ang luklukang sinasabi ninyo ay para sa pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang apostol, si Santiago. At narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagpapaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na minsan pwede silang mahulog sa temptasyon ng pagkakaroon ng pwesto o pagiging dakila tulad ng hiningin ng nanay ni Juan at ni Santiago na ang isa sa kanila ay maupo sa kanan at isa naman sa kaliwa. Pero magandang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na bilang Kristiyano hindi sana naisin ang pagiging dakila. Hindi na sana naisin na magkaroon ng posisyon o pinakamaging sikat sa lahat o tila'y maging parang boss. Pero pinaalala ni Jesus na ang dakila sa kaharian ng Diyos ay ang taong handang magpakababa at maglingkod. It is not about gaining power. Yan ang sabi ni Jesus. But it is about being the servant of all. Pagiging lingkod, pagiging mababa. Hindi ho pagiging mataas at mapagmataas. Kaya ho ang lingkod, hindi ho maingay. Wala naman ho kayo siguro narinig na lingkod na maingay, na ang nais niya ay ang makuha ang pansin para sa kanyang sarili. Wala hong lingkod na mas nais maging sikat dahil ang gusto niya
ay ang maging sikat o dakila ay ang kanyang pinaglilingkuran. At tayo po bilang Kristiyano, sana ang naisin natin ang paglilingkod na tahimik para kay Kristo. Hindi kailangan na makuha na ng picture. Tapos ipopost ka, sabihin ng mga kaibigan mo, wow, bait-bait naman yan, no? Pero sana ang naisin natin na yung paglilingkod na simple at payak. Paglilingkod na may matinding pagmamahal para sa Diyos. Para ang ngalan ng Diyos ang maidakila at maitaas natin. Hindi ang sarili natin, kundi ang Diyos sana ang itinataas natin. Ang Diyos na itinataas natin para siya ay makita ng lahat. Hindi tayo ang nakikita, hindi tayo ang mapapansin, sapagkat ang lingkod ay sa gilid o sa baba lamang. Kaya magandang imbitasyon sa atin itong ebanghelyo natin ngayon. At ganoon din, naway maging tahak natin bilang mga Kristiyano at mga sumusunod kay Jesus na tularan ng halimbawa niya. Ang Diyos na nagmamahal sa atin at tayo din na nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos ay suklian ito ng ating paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Ang paglilingkod na puno ng pagmamahal, ang paglilingkod na handang ibaba ang sarili para ang Diyos ay makita at ipakilala. Amen.